Hello, magandang araw sa inyong lahat, no? Magandang umaga. Pero bago lahat, may mga nagpapabati sa akin, no? Birthday ni Sir Ruel Magat ngayong May 6 from Toronto, Canada. Toronto, Canada. Happy birthday Sir Ruel Magat. Salamat po sa suporta. Then sino pa ba? Sabi ni Sir Jomel Gabriel, dami niyang anak na may birthday ng May ngayon, no, ni Sir. Hello, Nigel Gabriel, May 12. Tapos si Jace Gabriel daw, May 15. Lucas Gabriel, May 29. Lahat ng anak niya, ano eh. Dapat inanak mo na lang, sir, sa ano. Ay, hindi, tatay ka, ano. Tapos sinabi mo sa misis mo, isang araw lang sila birthday lahat para isang gastusan na lang. Yun din ang ano eh. Yun din ang binala ko dati sa anak ko dapat. Di ba May 27 ako. May 4 ang birthday ko. Sana 27 na lang. Pero para isang... De joke lang. O puro May daw yung anak niya. Ay, salamat sa suporta ano. Oy, Nigel Gabriel, Jace Gabriel, at saka Lucas Gabriel. Be good ha. Be good kay Papa. Papa Jomel Gabriel. Then, sino pa ba? Sabi ni Sir Aristotle de Asis, birthday niya sa asawa niya. Happy birthday, ma'am. Ma'am Maria Angela de Asis. Ay, sorry. Nagkamali pa tuloy ako. Happy birthday kay Ma'am Maria Angelita de Asis. Ito daw yung wish mo. Nakakatuwa naman. Salamat, Ma'am Angelita de Asis. Anong handa niyo po, ma'am? Pakain ako. De joke lang. Happy birthday sa inyo. Dami may birthday ah. Dami nating may birthday ngayong May. Anyway, meron akong mga kokomenta, no, kasi nagiging rampant na ito eh. Ang dami talagang bobong ano, no, supporter si Tito Norman. Bobo talaga. I mean, siguro meron sa bagay, yun na lang isipin mo na sumuporta ka kay Tito Norman, no. Hindi, ganito, magkaiba yung mga tao na kumampi kay Tito Norms kasi meron talagang maling nangyari. For example, ganito, no, 'di ba si Tito Norms, hinarap siya sa yung inano siya, yung sa pinreskon siya. Meron namang nagsasabi na mali daw, kahit si Attorney Libayan hindi siya natatamaan doon sa nangyari. Yun naman, ang pinagtanggol nila si Tito Norms doon dahil mali yung proseso. Hindi kung ano si Tito Norman. Pero pinagtanggol pa rin nila. Kahit ako din naman sometimes, no, mamaya mawi-witness nyo kung paano ko ipagtanggol si Tito Norman na hindi alam nung bobong follower niya. Na si Ma'am Tess FLM Canada na sobrang bobo. Sorry ma'am, nagpa-public apology ako kay Ma'am Tess FLM Canada kasi sobrang bobo mo, malalaman mo mamaya kung bakit sobrang bobo mo. 'Di ba? Hindi ka nag-iisip. Nuknukan ka ng bobo. Anyway, ay sorry, may bata na nagpabati sa akin. Sir, paki-mute na lang yung part. Ito mahirap sa akin eh. May mga batang nanonood sa akin tapos hindi ko makontrol yung sinasabi ko. Ako na po yung humihingi ng tawad, no, sa mga magulang. 'Di ba? Pakiiwas na lang yung mga bata. Hindi kasi, sorry ha, walang perfect way para i-explain yung kabubuhan eh. For example, no, pag supporter ni Tito Norman ha, yung genuine supporter hindi dahil do sa proseso, kundi sa pagkatao ni Tito Norman, pag sinuportahan mo yon, bobo talaga eh. Bobo talaga. Nagigets ko kung halimbawa, may mga napaniwala naman yung napaniwala, hindi ko naman pwedeng yan kasi dumadating sa punto
most of us, no, nadadala tayo sa ano eh. Nadadala tayo sa matatamis na salita. Kahit ako din naman, 'di ba? May mga pangyayari na ano din ako, nabibitag din ako sa mga bagay na hindi totoo kasi part ng pagiging human 'yun eh. 'Di ba? For example, no, hindi ko naman i-deny yung nangyari kay Ma'am Susan Yance, 'di ba? Napaniwala ako doon, 'di ba? Masyadong mababaw yung guard namin no na alam mo 'yon, 'di ba? Hindi nga ako nakapag-vlog noon sa sobrang kahihiyan. Pero ano, I'll make sure na matututo ako doon sa nangyari na 'yon. Hindi katulad nitong mga to na Diyos ko, kailan yun nakilala si Tito Norms? 2020. Tapos ipipilit nyo pa rin na walang mali. O di ba kabubuhan yun? Di ba? Inulit ko, hindi ako matalino ha. Elementary ako. Tanongin nyo yung, ay, makikilala nyo yung kaklase ko eh. Kung nanonood ka man sa akin, kaklase ko. Kasi meron akong viewer na kaklase ko eh. Kung nanonood ka man sa akin, di ba? During high school natin, nag-special project pa nga ako sa math eh. Kasi daw nakapasa. Special project ako nung teacher namin para makagraduate ako sa math. Totoo yun. Hindi ako matalino. Tapos sa 5 taon ako sa nursing. Supposed to be 5 years yun, di ba? Ang binagsak ko dun yata yung MS, yung medical surgical, tsaka ano pa ba yun? Pharmacology yata yun. Kasi may mga compute yun eh. Ayoko talaga nun may mga compute, yung drop per minute. Ano yun, di ba? Bilang pagka magna-nurse ka. Ano nun ako eh. Hindi ako... Anyway, gusto kong i-inform sa inyo na hindi ako katalinuhan. Pero alam ko, kapag inuulol na ako, basic sa atin mga humans yun eh. Maulol ka man, siguro maximum na ang isang buwan para makahalata ka or hindi, kahit sabi mong taon, no? Let's say, taon ka nang niloloko. Meron naman nangyayaring ganun eh. Pero once na nalaman mo niloko ka na, dapat ang right reaction doon, umiwas ka na doon. At never mo nang kakampihan yun. Hindi ko nabibigyan ng timeline ha, kasi meron nga naman na sa sobrang galing manloko, di ba, inaabot ng ilang taon bago mo madiskubrihan na niloloko ka pala. Or ano. Pero once na nalaman mo yung totoo dapat, ano ang gagawin? Iwas ka na eh. Tsaka, magsuswitch ka na ng side. Supposed to be. Pero itong mga to, anyway, magpatuloy na, umpisa natin to. Ito, nahapyawan namin ito sa nahapyawan namin ito sa live. Sa bagay na ano ko na yata ito na content ko. Pero hapyawan natin, no. Unang-una yung kay Attorney Baarde. Hindi ko na may content na ako doon eh. Yung sinasabi niya na yung AI daw ay legit, totoo daw. 'Di ba? Dalawang AI na verifier ba kung ano ba 'yon? Ang ginamit niya, hindi daw fake. May shadow daw kasi. Ano ba? Ano naman buhay to? Kahit na hindi mo na kahit hindi ka maalam sa AI eh. Alam ko, 'di ba, madalas kahit ako din napeke na rin sa AI. Sa sobrang galing naman talaga. Sa panahon ngayon, yung mga unang labas ng AI, hindi pa siya perfect eh. Alam mo na AI siya pag tiningnan mo. Pero pagka halimbawa yung mga ngayon, yung mga recent na update ng AI, hindi mo na malaman kung alin yung totoo eh. Well, may pa rin dun eh, may loophole pa rin dun eh. The fact na yung picture na yon ay hindi shinare ni FLM mismo na ubod ng yabang, dapat kabahan ka na baka hindi totoo yon. 'Di ba? Kilala mo yung idol mo eh. Na hindi totoo magsalita. 'Di ba?
Eh di sana kung yun ay totoo, dapat niyabang na yun na niyabang, nilive niya na nilive yun. Dun pa nga lang dapat ano ka na eh, aware ka na dapat dun eh. Or for example, dahil nilapitan niya yung ano, yung first family, 'di ba? Si Bongbong Marcos, Sandro, tsaka si First Lady, nandun siya. Baka i-share yan ng mga vlogger ni FLM eh. Or i-share yan ng mga pro-BBM vlogger or anti-BBM na vlogger. Kasi 'di ba pangit ang reputation ni FLM? Pwedeng isumbat yan ng mga anti-BBM na vlogger na, "Oy, magkasama sila ni FLM, alam niyo naman kung sino si FLM, 'di ba? Eh di ganyan na rin si Bongbong Marcos, 'di ba?" 'Di ba? Ang daming pwede mo i-check eh. Kahit ultimong sa page ni BBM, ipopost yung kung talagang totoo nangyari yun. Di ba, men? Tapos nilaman tinapos na daw yung laban. Ano ba? Tapos si Baarde pa yung nagsalita. Sorry kung may ma-offend kayo, Tita Marbs. Di ba? Love you, Tita Marbs. Pero yung mga kasamahan mo dito, di ba? Sana maintindihan mo. Ito, lalo na yung, speaking of Tita Marbs, may post kasi si Tita Marbs. Ito, sabi gano'n ni Tita Marbs, nagbababala siya. Sa akin, medyo okay naman to. Sabi ni Tita Marbs kasi, POV sa mga nagko-comment po at basta lang maka-comment na criminal si FLM. Dahan-dahan dahil baka babalikan kayo ng tao. Ingat sa pagkomento pag walang basihan daw. So, to be fair naman, tama naman yung ano niya. Tama naman yung sinabi niya. Yung halimbawa magsasalita ka na wala namang basihan. For example, sasabihin mo na, ito for example kay Tita Marbs, ano? Kahit ba naman ayaw na ayaw nyo kay Tita Marbs, eh kung iimbentohan ko si Tita Marbs ng issue na si Tita Marbs ay pusher, eh hindi naman totoo. Pwede ako i-demanda ni Tita Marbs nun. Totoo naman to sinabi ni Tita Marbs. However, ang ano kasi dito yung comment nung ano, sabi ko, paano magiging kriminal, eh di pa naman nakahawak ng barel. Dito pa nga, ang babaw naman ng ano. Ang babaw naman ng basihan nyo sa kailangan may daladalang barel bago mag-criminal. Ano ba ang criminal para sa inyo? Yung mga goons, mga ganun ba ang criminal sa inyo? Yung kailangan mamamatay tao, yun ba yun? Ano bang capacity nung sorry ha. Sorry talaga. Alam ko may edad na rin ito eh. Or sapat na yung edad nito para hindi maging tanga. Okay lang kung bata eh. Kahit ako nung bata ako, mababaw din ang kaalaman ko nung bata eh. Diba? Kahit naman hanggang ngayon, hindi naman ako expert, pero yung sasabihin mo na paano magiging kriminal, eh di pa naman nakakahawak ng ko. Uniform nga lang kasama pa sa kaso niya. Nakakaawa na siya sa mga pagbibintang nyo sa kanya. Hindi, wait lang. Ganito, no? Sana, para malinaw, ano ba yung ibinibintang? Para maintindihan natin. Kasi palagi yan na, ang mga supporter ng FLM, laging generic yan manumbat eh, laging generic eh. Sinisiraan niya yung tao. Ano yung sinira? Para mapag-usapan natin. Para malaman natin, baka naman wala rin naman talagang basehan yung sinabi namin. Kasi generic lagi magsalita eh, sinisiraan nyo. Sabi nyo naman sa amin, ano ba yung sinira? Para mapag-usapan natin kung hindi naman talaga totoo, eh di magpa-public apology ka, pala, hindi naman pala totoo yun, di ba? Pero lagi generic, sinisiraan. Katulad nito, no? Nakakaawa na siya sa mga pagbibintang nyo sa kanya. Ano yung binintang ba niyan? Sabihin nyo din. Palaging hanging eh. O next, ito paano? Ito si Bogart Coops kasi, nag-ano din sa akin, nagko-comment din kasi sa akin to eh. Sabing gano'n nito ni Bogart Coops, no? Hindi si FLM nagsabi na Marcos sa nanay niya siya nagbase kasi nanay niya ang gumawa ng kanyang birth certificate. Kaya batikusin nyo yung nanay mismo, hindi si FLM. Magsampa kayo ng kaso sa nanay niya.
Hindi kay FLM. Yun ang sabi niya, no? Unang-una, yan na naman yung sampa-sampa ng kaso na yan eh. Dapat may legal standing na naman dyan. Sa pagsampa-sampa ng kaso. Sana naiintindihan yung legal standing, no? Kasi katulad nung last live namin or last vlog ko, may nagagalit sa akin na anti-FLM din naman na bakit wala kayong ginagawa? Bakit wala kayong ano bang dapat namin gawin? Idemanda namin. Anong ididemanda namin? Wala naman kami legal standing. 'Di ba? Katulad nyo rin, syempre galit din kami kay FLM. Ikaw, galit ka rin. Ikaw, ba't di ka magdemanda? Galit ka rin kay FLM. 'Di ba? Dito naman sa sinasabi ni Bogart Coops, no? Sabi niya, hindi si FLM nagsabi na Marcos siya. Nanay niya siya nagbase. Kasi nanay niya, ito kasi galing sa kwento ito ni FLM eh. Ito yung time na nagharap silang dalawa ni Sir Yulen at doon sa mga vlog niya, yung palagi niya sinasabi, nanay ko naman na nagsabi niyan eh, na Marcos ako eh. Tanungin niyo yung nanay ko. Di ba yan yung ask my mother. Yun ang sinasabi. Hanapin nga natin video na yun, nagharap si Sir Yulen tsaka si FLM. Na pinipigilan na siya ni nung taga NBI. Daldal pa rin siya ng daldal. FLM NBI. Tingnan nga natin yun. Ito panoorin nyo to, men. Dito nila nakuha yan. Lahat ng mga bobong dahilan, dito nila nakuha yan. Ask daw yung mother. 'Di ba? It is a privileged communication. Yun lang po masasabi. Why you're using the Marcos family? I am a Marcos. My name is Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. She is the one who gave me the name. Where's your mother? In Cagayan. Yes, you can go there. No question about being me being Marcos. I'm a Marcos. Careful not to be doing that. So, yun dito nila nakuha yon na i-ask daw yung nanay niya. Pero nangyari sa korte, ito ba, mga pro Norman, alam nyo ba yung nangyari sa korte nung inask yung nanay niyan? Alam nyo ba? Isinalang yung nanay niyan sa korte during dun sa anti-Elias law na na kaso. O ito, basahin natin yung itong papel na to. Ayan ito yung sa korte yung ito yung regarding sa anti-Elias illegal use of Elias. Na-obtain namin yung kopya. So makikita nyo dito mga men, ito yung decision, no? To be fair naman, ito yung reversal ng decision niya. Pero ano ba yung sinasabi regarding kay Nanang Remy dito? I-forward natin yung nagsasalita si Nanang Remy, ayan dito sa pang ilang page ba to? Wait lang para just in case na makuha niyo yung kopya ito. 1, 2, 3, 4. Ito, pang-apat na page. Nung sinabi dito, Remedios Mangusin, yan mababasa nyo to. Tingnan nyo yung cursor ko Remedios Mangusin, the mother of, i-zoom ko muna. Yan Remedios Mangusin, the mother of the accused appellant nag-testify siya that during the childhood of her son, he was known in their place as Lorenzo Enzo or Norman Lorenzo. Her son was born on 29 September 1979. Sabi ni Nanang Remy, doon sa birth certificate na hawak ni Tito Norms ngayon, di ba, nakalagay doon December 20. Sabi niya, born 29. Tingnan nga natin yung wait lang Tingnan niyo kung gaano kumukontra si Nanang Remy doon sa birth certificate ni Tito Norms. So ito yun, siya mismo ang nag-show nun
Ito mga kababayan, panoorin nyo ha. Ito na yung huling araw na sasagutin kita. Pinang ina mo. Oo. Ito ang birth certificate ko. Pinakita niya yung birth certificate niya, mazuzoom ba ito? Kung izozoom mo yan, men, nakalagay dito, date of birth. Ay, sorry, hindi nyo pala nakita. Ayan, tingnan nyo yung cursor ko, ha. Ayan, ha. Date of birth, 29 December 1979. Date of registration, 29 December 1979. Alam mo ang pagkakamali dito, mga men? Itong narehistro siya noong December 29, 1979, Sabado ito. Walang opisina. Tapos ito, date of birth, no? December 29, 1979. Siya mismo yung nag-show nito. Di ba? Siya mismo yung nag-show niyang birth certificate na yan. Kaya kung mababasa mo dito pa lang, lagapak na agad ito. Ang sabi daw nung nanay niya, her son was born on 29 September. Ayan, no. So ano yung sinasabi niya na na ipapakita niya na daw. Yun ang malaking pagkakamali ni Tito Norms. Pinakita niya yung birth certificate niya na pinagawa nila sa Tarangan pala. Western Samar. Yun yung nilate register nila. 'Di ba? Ito yun, yung inuutusan niya si Sir Dong Batalan. Ito yan, pakinggan nyo, ha. Ito ay uploaded ni Food Genius, eh. Wait lang. Late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yung lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi mas palapit pa ng 95 para. Sige mo. 5 taong komatos. Pwede rin siguro, mas maganda. 19. Namimili siya ng date, kung kailan siya irerehistro. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pero, yung mga hindi nila papansinin ito. Yan, sila Ma'am Tess FLM Canada. Hindi nila papansinin yan. Sila Bogart Coops na nag-comment nito. Hindi nila papansinin yan. Diba? Kinalaban nga ni Nanang Remy mismo yung yung birth certificate, eh. Basahin pa natin to. Tingnan mo, ha. Ulitin natin, ha. Remedios Mangusin. Ito kasi testimonya ni Nanang Remy to. Remedios Mangusin, the mother of the accused appellant, testified that during the childhood of her son, he was known in their place as Lorenzo, Enzo, or Norman Lorenzo. Her son was born on 29 September 1979 in Bulacan daw pinanganak. Na malayong-malayo dito, ano ba yung finlash ni Tito Norms dito kung kailan siya pinanganak? 'Di ba? Tarangnan, Western Samar. O pangalawang pagkakamali, 'di ba? Tarangnan, Western Samar. Sabi ni Nanang Remy do sa testimony niya, Bulacan. 'Di ba? Tapos isa pang pagkakamali, after she gave birth to Francis Leo, Dr. Pacifico E. Marcos registered this, si Pacifico daw ang nagrehistro ng birth niya nung 1996. Bakit nakalagay dito December 29 date of registration nakalagay, Mababasa nyo ba? Mazuzoom pa ba to? Ay, hindi na, sagad na, no? Wait lang. 86, 85 para mas maganda. Sagad na pala. Ayan, date of registration, same ng birthday. So dito pa lang lagapak na ito. At ito pa, nakalagay dito. At the age of 17 years old, Francis Leo went daw sa Baguio and lived therein together with Fortuna Baby and Barba. Ito yung kapatid ni ni Ferdinand Marcos Sr. At that time, Dr. Pacifico E. Marcos and Fortuna Baby M. Barba
were calling his son Francis Leo Marcos daw. Pero upon the query of the court, 'di ba? Nung tinanong siya ng korte, nag-query yung court sa kanya, Remedios Mangusin declared that upon giving birth to her son, siya yung he registered him as Norman Lorenzo Mangusin. 'Di ba? Napaamin si Nanang Remy na Norman Lorenzo Mangusin ang nirehistro niya. At yung tatay ay si Gilbert Mangusin. Nung siya ay natanong na, bumigay na si Nanang Remy. She also registered Bulacan naman as the birthplace of her son. 'Di ba? Ang gulo. Kasi ito, yung nasa taas, ito yung siguro ito yung script na pinakabisado kay Nanang Remy na si Pacifico ang nagrehistro. Nung nag-query na yung court, 'di ba? Ano ba meaning ng query para maintindihan natin? Query meaning. Sabi dito, ang meaning ng query, kinwestiyon siya. A question or request for information. Nung tinanong na si Nanang Remy, bumigay na. Sinabi niya na, inamin niya na dito na Remedios Mangusin declared that upon giving birth to her son, she na typo lang to, she registered him as Norman Mangusin. O ano yung sinasabi nyo na yung sinasabi ni Bogart Coops na magbase daw sa nanay niya. Eh kung magbabasehan natin yung nanay niya ayon sa korte, umamin na Norman Mangusin ang nirehistro at si Gilbert Mangusin ang tatay. At nirehistro siya sa Bulacan as the place of birth of her son. Ano ba? Ito yung hindi alam ng mga supporter, mga bobong. Sorry ako nasasabihan ko kayong bobo kasi ito, hindi nyo inaalam to eh. Kayo malaman nyo lang talaga kung ano yung papabor sa inyo. Ako, sinasabi ko yung totoo. For example, isa pang bobo to ha. Sorry, Ma'am Tess FLM Canada, pero napaka-bobo nito, ma'am. Tingnan natin yung sinabi, credit kay Ma'am RCRC. Finorward sa akin to eh. Patutunayan natin bobo ito si tinitira ako ni Ma'am Tess FLM Bobo Canada. Tingnan mo, ma'am ha. Saan na ba to? Ito. Kasi sinasabi ko, hindi accurate ang sinasabi ni Percy Lapid. Wait lang ha, asan ba dito yon? Ito yung sabi sa akin ni Ma'am Tess FLM Canada. Sabi ko kasi, yung sinasabi ni Percy Lapid hindi accurate. So, play natin to, no? Joseph Buckley. Naimbag nga rabii nyo dita, naimbag nga bigat yumot dita. Pilipinas, kumusta kayong lahat? May bubuljakin lang ako na vlogger na akala mo kung sino magsasalita. Itong vlogger na to eh. Siya yung bubot tanga. Sinabi niyang pinundinan niya yung namatay na namayapa na broadcaster na si Percy Lapid na hindi accurate yung sinasabi niya. Batikang yun. Oy, bungo. Batikang radio announcer yun na broadcaster. Di mas lalong hindi rin accurate yung mga pinagsasabi mo. O, diba? Sandali lang Okay. Ang sabi ni Ma'am Tess Bobo FLM Canada, sinabi ko kasi, totoo yun. Sinabi ko hindi accurate yung sinasabi ni Percy Lapid. Sabi ni Ma'am Tess FLM Canada, batikan daw yun. Paano daw hindi naging accurate yan? Okay, sige, granting, no? Granting na mali ako. So, aminado ka na accurate yung sinasabi ni Percy Lapid. Tama? Ma'am Tess Bobo FLM Canada, tama? So, yung sinasabi ko, hindi totoo. Ang sinasabi ni Percy Lapid, totoo. Tila hindi yata alam na itong boba na to na si Percy Lapid ay kritiko ni FLM. Ito yung sinasabi kasi
ni Percy Lapid nung nabubuhay pa. O, pakinggan nyo ha. Ito walang hiyang isa, ha? Na ito pala ay dating amo ni Francis Leo Marcos. Kaya pala maraming pera si Francis Leo Marcos. Sabi ko na sa inyo eh. Di ba nung araw kaya nagalit sa akin yung pangkat niyan? Sinabi ko na yung bigas na pinakikita nitong si Leo Marcos, kwan ho hindi, parang hindi bigas ang laman noong sako. Ha? Binubuhat ng tao, hindi nababali. Dapat ho yun babagsak yun di ba? Magkokorting kwan yung kuba, di ba ho, mga kaibigan? Dahil mabigat yung bigas pag kinarga mo. Diretso Siguro, shabu ang laman nun. Oh. So, meaning, Ma'am Tess FLM Canada, papaboran mo na shabu yung laman ng ng mga sako ni FLM noong 2020 ayon kay Percy Lapid? Tanga ka pala talaga pinagtatanggol ko nga si FLM dito Kasi sinasabi din ni Sekyama sa namin, totoo talaga na bigas yun. Kaya lang, yung bigas na yun ay props. Kaya nga tinutulan ko, sinabi ko, hindi accurate yung sinasabi. Kasi yung mga sinasabi ni Percy Lapid dito, mga pang-asar lang, mga haka-haka niya lang. Kaya nasabi ko hindi accurate. So meaning, kung ako ay pagsasabihan mo na hindi ako yung accurate at siya yung accurate, okay lang sa akin. So tinatanggap mo, shabu, yung laman ng ng sako ni FLM noon. Nagda-drug smuggling pala yan si FLM dati, ayon dito. Kita nyo na kung gaano kabobo talagang mga follower ni FLM. Sobrang bobo talaga. Ay nako. So Ma'am Tess FLM Canada, paki-forward itong timestamp na to kay Ma'am Tess FLM Canada. Pasagutin nyo siya. So meaning, mali ako. Ito yung tama, shabu yung laman ng bigas? Ay, laman ng sako? Ayon kay Percy Lapid? Abay, ginagawa mo naman talagang tanga ang sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako sa totoo Kasi nung napanood ko ito, puro speculations kasi si Percy Lapid. May sinasabi pa siya tungkol dun sa mali-maling address. Tamo ha, meron pa yatang sasabihin dito Dito ba yon o sa ibang Baka siya buka ko laman yan. Nagkatotoo Ito ho, Ayan tumakas na. Nagkatotoo daw. Actually, may sinabi pa siya dito na ang sinasabi niya, yung village yata ni FLM ay Corinthians daw. Hindi naman Corinthians yun Green Meadows yun, di ba? Kaya sinasabi ko, hindi accurate si Percy Lapid. Pero kung ako'y tututulan ni Ma'am Tess Bobo FLM Canada, okay lang. Sige. Paniwalaan mong shabu ang laman ng shabu ang laman ng ng sako ni Tito Norman Mangusi noong 2020. Ayon kay Percy Lapid na pinaniniwalaan mo. Anyway, mga kababayan ko. So, ipi-play ko pa ba yung full na sinabi ni Ma'am Tess FLM Canada? Sige na nga. Tapusin na natin dito. Ang tanga talaga, Hindi nag-iisip. Pangalan ko dyan hindi naka-blow. Ewan ko bakit hindi naka-blow. Yung pangalan ko. Mga kapatid. Anong nangyari? Ano pa sasabihin tungkol sa akin? On distracting affliction are post. Yung 3 buwan, 4 na buwan, mga 15,000, lang. Wala pang 15,000. Sister. Wala, iba na yung iba na yung sinasabi ni Ma'am Tess FLM Canada. Ano to isa? Ang kanilang ginagawa ngayon ay manira ng manira. Ito na naman ito katulad generic na na pagtatanggol, yung manira ng manira. Ano ba yung sinira na yun? Para mapag-usapan sana natin. 'Di ba? Ano ba yung sinira na yun? Kung sinira naman talaga, hindi naman maganda talaga yon kung naninira. Yung nag-imbento, 'di ba? Kaya lang hindi niyo sinasabi ko ano yung naninira na yun. Tama na ha.
So, yun lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.